channel. In today's episode, we are here in Beirut Rafiq Hariri International Airport to send off our kababayan repatriates. Kulang-kulang 300 po ang mga uuwi today via chartered flight. Yes guys, nangyari na nga ang sinasabing chartered flight via MyWay Airlines at dumating na ang mga naunang batches of our kababayan repatriates. Mula po sila sa isang hotel sa bandang Beirut kung saan sila pinag-overnight sa lugar na ligtas at malapit dito sa airport. Ginawang systematic ang kanilang pagdating upang maging matiwasay at hindi magambala ang katahimikan ng paliparan. Salamat sa pinagsamang puwersa ng Philippine Embassy Lebanon Migrant Workers Office at OWA sa kanilang walang kapagurang pag-aasiste sa ating mga kababayang pauwi na hanggang sa pinakahuling proseso ay nakaalalay sila dahil layunin ng Voluntary Repatriation Program ng ating gobyerno na ang mga nagnanais magpa-repatriate ay makakauwing ligtas. By far, ito na ang pinakamalaking batch ng mga kababayan nating repatriates mula nang nag-umpisa ang voluntary repatriation noong nakaraang taon 2023 buwan ng Oktubre. Ang 289 na mga kababayan nating pauwi ay binubuo ng mga kapwa natin OFWs, documented or undocumented, at kasama ng ilan ang kani-kanilang mga dependents, mga senior citizens na dekada na ang pagiging OFWs dito sa Lebanon, at mga kababayan nating OFs or overseas Filipinos with their dependents. Kaya bago nila tuluyang lisanin ang bansang Lebanon, alamin natin kung bakit ngayon lang nila naisipang umuwi gayong isang taon na ang nasabing programa. Saan po dito sa banda sa Lebanon? Sa ano po ako, sa talagang South Lebanon, sa Nabatilla, South Lebanon po ako. Ano yung pinakamatinding karanasan mo na akala mo ay this is the end of my life doon? Yung ma'am, nasa loob ako ng taxi, nandiyan lang yung bigla na lang na ganun yun. Kaya natatakot din ako, kaya po sa loob ako na talaga ayoko pong mamatay. Gusto ko po makasama pamilya ko. Salamat po sa presidente natin, sa lahat-lahat po ng magbibigay ng tulong pang financial, lahat-lahat po. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po. Ano pong masasabi sa pagpapauwing ito po nating gobyerno? Maraming salamat. Una-una sa MWO. Talagang hindi ako pinabayaan. At saka maraming salamat din sa gobyerno na tumulong din sa amin. Walang kalalagyan ang saya ba? Saan po tayo sa Lebanon po? Dito ako sa Dahe. Isa po ba kayo sa na-displace? Natulog kami sa kalsada ng ilang linggo. At saka habang nasa kalye naman kami talagang hindi naman ako tinitigilan ng MWO na tawagan na halina kayo. Pero talagang iniisip ko baka magbago ang isip ng biyanan ko. So ang pinaka-importante ay maisama ko yung anak ko. So bakit po nagdesisyon na po kayong umuwi? Kasi nakatakot na sa bata dito. Oo, tapos number 1 talaga ang priority ang bata. Saka gusto ko na din mapugod. So bakit po nagdesisyon tayong umuwi na ngayon? Mahirap na kasi sitwasyon mo. Tapos may mga anak pa. Mahirap na po yung sitwasyon dito, ma'am. Kaya kailangan na po namin umuwi. Para na rin po kay baby. Bakit po nagdesisyon na tayong umuwi this time? Ano na po, masyado nang magulo. Nakakatakot na kasi may anak ako. Galing po kami ng Nabatilla. Tapos kuha kami ng Jila. Ganun din. Lalo nang lumapit. Ano yung pinaka-worst na experience nyo doon from Nabatilla? Actually, hindi naman namin naabutan kasi nag-warning naman sila. Nakaalis naman kami. Yun, wala naman na natira sa amin kasi yung mga bahay, wala na. Kahit ari-arian, wala na rin. Ngayon, nakatira na lang kami sa family niya. Sa kasalukuyang sitwasyon po talaga ay hindi natin masasabi kung hanggang kailan, hanggang saan ang mga pagpapasabog na nangyayari dito sa Lebanon. Siyempre, ang mga nanay ay gustong maging ligtas yung mga anak. Ang gulo pong ito ay hindi naman po natin laban, pero nandito po tayo sa bansa nila, tayo po ay naiipit. Kaya ang kaligtasan po nating lahat ang siyang sinalang-alang ng ating gobyerno. Kaya po patuloy pa rin ang pagpapauwi. So 22 years, naabutan niyo po ba ang 2006 na giyera dito po? Yes po. Ano pong pagkakaiba ng 2006 at sa kaguluhan po natin ngayon sa kasalukuyan po? Malaki ang pagkakaiba Medyo magaan noon. Saka ngayon. Sa ngayon mas matindi kasi delikado kasi kung saan sila ng pasabog.
di natin alam ang ating sitwasyon dito. Yun ang nakakatakot. 3 years na experience ko lahat. Kaya alam ko kung paano mag-sending ng bomba noon sa ibang lugar. At alam ko rin ang tunog ng bomba kung paano darating. Pag alam na namin nag-whistle ang bomba, yuyuko na kung saan na naman kami kukubli. Ilang taon pa sa OFW dito sa Lebanon? 40 years sa isang employer. Mabait sila sa akin. Binigay nila lahat ng nararapat na bigay nila sa akin. Kaya lang nakapag-decide na ako na umuwi na it's time now to say goodbye with them. So I will go now to take a rest, enjoy my life. At nagpapasalamat kami sa mga MWO, sa Philippine Embassy, yung mga government employees, tinulungan kami na umuwi. Kaya maraming salamat po. So ilang weeks po kayo nag-apply dito sa voluntary repatriation? 1 month and 14 days. Bilang na bilang talaga po. Kasi gusto ko na talagang umuwi. Bakit po? Wala na, natakot na ako sa paputok na yun. Okay. So, 2006, naranasan nyo na po yung gera. Gera. Ano pong pagkakaiba ng 2006 at ito ngayon? Parang mas mahirap ngayon. Bakit nyo po nasabi? Kasi noon, parang marami mang bomb noon, pero nakasama kasi ako doon sa kami nila Sir William na manguha kasi nasa church ako ng kung sinong gustong umuwi din. So hindi ko masyadong feel yun kasi I feel safe noon. Pero nagpapasalamat talaga ako sa ating gobyerno, sa ating DFE, sa ating embassy, sa MWO, sa OWA, at sa lahat ng staff dito sa embassy. Sa malaking tulong nila sa atin para makauwi ng ligtas ng maayos sa Pilipinas. Maraming salamat. At hindi naman lingid sa ating kaalaman na may mga kababayan tayong nagre-reklamo sa bagal daw ng naging proseso ng Migrant Workers Office, higit lalo sa mga undocumented nating kapwa OFWs. Kaya minarapat nating magtanong kung gaano ba katagal ang sinasabing matagal at kung bakit ito nangyayari. Ilang buwan po tayo nag-apply sa voluntary repatriation? Almost 2 months. Almost 2 months. So sa palagay niyo po ba mabagal po ang proseso sa 2 months po niyong pag-apply? Well, kasi nga ang daming magulo kasi yung security. Matagal yung process sa general security. Kaya kahit anong gawin din naman ng gobyerno, hindi talaga mapapabilis. So ano po yung masasabi ninyo sa programang ito na talagang mula dito, meron na tayong shelter na matino, meron din tayong ayuda na madadatnan sa Pilipinas. Libre pa, chartered flight pa po kayo. Okay naman po, so far. So ano pong nag-udyok sa atin na this time uwi na ako after 9 years? First of all, apektado yung trabaho ko. And apektado kahit tirahan ko. Alam mo yon, nakaka-traumatize talaga yung effect nitong hindi na siya safe at all. So, sa 15 years, bakit ngayon po ninyo na pag-decision ng umuwi na? Nakakatakot na. Hindi na nakakatulog na. Nervous na ako. Wala na. As you can see guys, ang mga kababayan po natin na uuwi today ay kulang-kulang 300. May nakausap tayo kanina na talagang matagal nang nagtatrabaho dito sa Lebanon at hindi nakauwi. So, ang sabi nga nila, dahil nga sa kaguluhan dito ay nagpasya na silang umuwi. Just a heads up po, higit lalo sa mga kapwa natin OFWs na mga undocumented. May proseso po bago tayo makalabas ng Lebanon. Kailangan po natin ng exit clearance at tanging ang general security lamang ang siyang makakapagbigay nito. Pakaisipin po natin ang tanging magagawa ng ating embahada at MWO ay pabilisin ang kanilang pagproseso. Kung inyong matatandaan, may isinumiti ang ating butihing Philippine Ambassador Raymond R. Balatbat sa Ministry of Labor dito sa Lebanon. May 22 po tayong mga kapwa OFWs na hindi hinahayaan ng kani-kanilang mga employers na lumabas ng bansa or in short, yaong kinasuhan ng kani-kanilang mga employers. Kaya po minarapat ng ating embahada na ito'y idulog ng personal sa Ministry of Labor upang mapabilis ang pagproseso at nang mabigyan ng pagkakataon na maayos para makakuha na ng exit clearance. Pero hindi po ibig sabihin ay dyan na natatapos ang problema. Nasa employer pa din ang pinal na desisyon. Samantalang ang ating
ating Migrant Workers Office naman ay nagbabayad ng fast lane para i-prioritize ang pagproseso ng general security sa mga kababayan nating need ng exit clearances. And what's amazing is that all the means to expedite the processing ay ginagawa na ng ating mga taga-embahada at MWO. Sana tayo as undocumented OFWs, we should know better that exit clearances needs to be in black and white at hindi pwede ang verbal na pag sinabi ng amo na pinatawad na ay okay na. Sorry to say, pero hindi po ganyan ang proseso. Patunay po na ginagawa ng ating taga-embahada at MWO ang kanilang trabaho ay ang bilang ng mga uuwi today. Kaya imbis tayo ay magreklamo sa media or sa SOCMED, magpasalamat tayo dahil lahat ng efforts, maging financial ay ibinigay na ng ating gobyerno. Hindi po libre ang exit clearances, may mga babayaran like penalties kung ilang taon naging undocumented. Napakaswerte po natin, all paid by our government. Tulad na lang nitong chartered flight only for us OFWs Lebanon. May pabaon pang $200 from MWO bukod pa sa kapwa na $200 from DFA kung nakapag-register. For once in our life, hindi naman po yata kalabisan na maging grateful tayo. For we have the government that takes good care of us. At hindi po tayo iniwan sa ere. FYI, the deployment ban for the household service workers here in Lebanon is still in effect since 2007 pa po. Dahil marami po ang mga kababayan nating uuwi ngayon guys, hindi po pwedeng sabay-sabay silang papasok. Kaya nakikita po natin, ang bus 1 ay nauna na po para naman i-give way to the other buses na parating. Kasi po, kulang-kulang sa 300 po ang mga kababayan nating pauwi today. So, sila po ay via chartered flight. Ito po yung sinasabi ng ating Philippine Ambassador, Raymond Arbatbat, na may chartered flight nitong Biyernes po. Yung mga nakikita po nating mga kababayang pauwi ngayon, wala pa po sa kalahati ang bilang. Kaya lang, kailangan na silang pumasok sa loob kasi po, magiging crowded na dito. So, aantayin din natin yung mga parating pa and then mayroong papasok para maging maayos naman po dito. Kasi hindi naman natin occupied ang buong airport ngayon kasi hindi naman katulad nung mga nakaraang chartered flight ng Philippine Embassy, nung mga nakaraang taon na talagang napuno natin ito at tayo lang po yung occupant. If hahayaan po natin sila dito na mag-stay lahat, ay pihadong ma-occupy po natin ang buong lobby po ng departure area ng airport. Bakit po nagpag-decision na nating umuwi? Wala lang akong trabaho, isang buwan strado na ako. So nag-decide ako ng paripat po. Saya kasi safe ako makauwi. Kasi sobrang dedikado din sa Lebanon. Bakit po uwi na tayo, ma'am? Uuwi tayo kasi wala na. Mahirap lang buhay dito, walang trabaho. Bakit po naisipan na natin umuwi Dahil po sa giyera, ma'am, nakakatakot na po kasi. Kaya kailangan mas mabuting safety po tayo para makasama yung ating family. Ilang taon po as OFW dito sa Lebanon? 13 years po. Bakit po natin naisipan umuwi na ngayon? Kasi may gera-gera, mahalaga ang pamilya namin. Kasi magulala dito sa Lebanon. Kailangan po namin na ma-secure ang aming buhay kasi may pamilya kang nag-antay sa Pinas. Kasi po magawa po ng delikado na po dito sa Lebanon. Kailangan na po umuwi ng Pinas. Iba na po ang sitwasyon ngayon. Pahirap na ng pahirap. Siyempre, masaya kasi makakauwi na tayo at dito nga nakakatakot na dito. Salamat sa MWO, saka sa Embassy at saka lahat ng tumulong sa amin. Maraming salamat. At sa patuloy naman nating pakikipag-usap sa mga uuwi nating mga kababayan, halos iisa ang kanilang rason why they decided to avail the voluntary repatriation after the program marks its first year ay upang makauwing ligtas at makapiling ang kanilang pamilya dahil nakakabahala na ang mga nangyayaring kaguluhan dito sa Lebanon sa kasalukuyan. Habang nasa check-in area na ang halos kalahating bilang ng mga kababayan nating repatriates, ang halos kalahati naman nandito na sa departure lobby at hinay-hinay ng pumasok para makapag-check-in na rin. Puno sila ng kasiglahan at walang katapusan ang pasasalamat na makakauwing ligtas dahil matatakasan na ang mga nararanasang hindi ka nais-nais dito sa Lebanon. Samantalang ang ilan naman may agam-agam kung ano ang magiging buhay sa atin sa Pilipinas. Kaya napakalaking tulong ang financial assistance na madadatnan mula sa iba't ibang ahensya dahil marami sa mga uuwi ang nawalan na ng trabaho. Kaya naman kung tayo po ay nasa parehong sitwasyon, higit lalo ang mga kapwa natin OFWs na mga walang papel,
grab the opportunity dahil bukod pa sa libre na ang lahat, may panimulang tulong pa. Sa ganang amin itong pagpapauwing ito ay nananatiling voluntaryo kaya't nasa atin pa din as OFWs ang pagpapasya kung ano ang makakabuti sa atin. And if we choose to stay, please keep safe at iwasan ang mga lugar na may mga pagpapasabog. Ayan yung mga nakikita nyo guys, sila yung mga OFs, ang mga overseas Filipinos, or yung may mga permanent resident status. Ayan, marami-rami po sila, 21 na mga adults and 23 ang mga dependents. Panghuli namang pumasok ang mga kababayan nating OFs or overseas Filipinos with their dependents at sila'y inihatid ng kanilang mga asawa. Bagamat sila'y makakabalik naman anytime, hindi pa rin mawawala ang pangungulila dahil ang paghihiwalay ay hindi naman isang bakasyon, bagkus naroon ang pangamba ng bawat isa, ang maiiwan at ang nang-iwan. Sa giyera wala talagang panalo, maging ang mga sibilyan ay damay, kaya't sama-sama tayong manalangin na matapos na ang kaguluhan dito sa Lebanon at mangibabaw na ang kapayapaan. It is safe to say na isang matagumpay na repatriation via chartered flight ang ating nasaksihan sa pagpapatuloy nitong voluntary repatriation program. Job well done po sa lahat ng mga kawani ng ating gobyerno na siyang nangangasiwa sa atin ng mga OFWs dito sa Lebanon. Nariyan ang Philippine Embassy Lebanon Migrant Workers Office at OWA. Maraming salamat po. So guys, that was all for today's episode. Nahihatid na po natin ang kulang-kulang 300 nating mga kababayan via chartered flight. Gaya po ng sinabi ng ating ambassador, Raymond R. Balatbat, ito na po iyon. At meron pa po sigurong mga susunod, kaya sa mga nais po na umuwi, magpalista na po tayo sa Voluntary Repatriation Program ng ating Embahada, MWO at OWA. Thank you guys for watching. Until next time, stay connected, stay safe, and God bless us all.